Yes, good morning mga mamamayan. Ayan, welcome po sa inyong programa. Pag-usapan natin at your service. At syempre, ito pa rin po ang inyo, Merry Christmas Mapalas. Ayan, at syempre, napakasarap po, no? It's December 16. Ayan, December 16, ilang araw na lang po sa susunod na linggo ay Pasko na. Ayan, advance Merry Christmas mga mamamayan. At syempre ngayong araw naman na to, nako, no? Ngayon ay Miyerkules. Ayan, talaga naman, napaka Good Vibes Wednesday. Ayan, sana pagbigyan tayo ng ating connection, na hindi tayo maka. At syempre mga mamamayan, dahil ngayon ay December 16, 2020. Ayan, talagang araw ito ng mga gigintenyo, no? Dahil kaarawan po ng ama ng giginto na walang iba kundi si Mayor Ambrosio Boy Cruz Jr. Ayan, at syempre bigyan natin ng magandang awitin na pagbati mula sa inyong programa mamayan. Ang pag-usapan natin at your service, at syempre kakibat dito ang ating pamilya, ang RTV Radyo Bulacan, at syempre CMT Update. So Mayor Ambrosio Boy Cruz Jr., happy birthday po. Para sa inyo po itong awitin. Ayun, happy birthday! Siyempre, ang ating ama sa bayan ng Giginto, Bulacan, na walang iba kundi si Mayor Ambrosio Boy Cruz Jr. Ayan, ituloy-tuloy na natin ito mga mamamayan, at matagal po tayong hindi nagkakitaan, pero nakikita tayo sa labas. Ayan. So, ayan, kahapon po, December 15, nagkasabay ng pamaskong handog ang bayan ng Giginto at ang bayan ng Bukawi. Ito, panoorin po natin itong pamimigay po ng ating ama ng bayan ng Giginto, kasama po ang mga konsihal ng bayan, at syempre ang kanyang Vice Mayor JJ Santos, at ang kanyang anak na walang iba kundi si Attorney Agatha Cruz. Ayan, panoorin po natin. Ayan, nakikita natin ang ating Vice Mayor JJ Santos. Talagang po sila mismo ang bumaba sa bawat barangay ng bayan ng Giginto para handogan ng pamaskong handog ang kanilang mga kababayan. Saan ka pa? Po natin ang bayan ng Bukawi, na talaga naman namigay din po ng pamaskong handog sa mga Bukawenyo. Ayan, syempre nandiyan po ang ating Mayor JJ Santiago, kasama ang
mga kanyang konsehal ng bayan. Siyempre, nangunguna na po dyan, ano, ang ating kaibigan na walang iba kundi si Consi ABS. Ayan, at syempre naman ano, mamamayan, ano, talagang sabay-sabay talaga sila na namigay ng mga pamaskong handog para sa bayan ng Giginto at bayan ng Bukawi. At ngayon dumayo naman po tayo dyan sa ating mga kabalen sa Pampanga, no? Sa San Simon, na talaga naman hindi rin nagpahuli ang ating Mayora Leonora Wong. At sabi nga ng ating Mayora na kesa lumabas ang ating mga mamamayan, no, ng bayan ng San Simon o mga Simeonian, minabuti na po niya na siya ang mag-abot ng kanyang pamaskong handog para sa kanyang mga kababayan dyan po sa San Simon, Pampanga. Panoorin po natin. Ayun o, diba? Good Vibes Wednesday. It's December 16, 2020, and it's already 8:14 in the morning. Ayan, nakita po natin, ano, diba, na talaga naman na serbisyong totoo, sabi nga po. At ngayon naman, pakinggan naman natin ang tinig o panoorin natin, ano, ang pagbati naman ng maligayang Pasko mula po sa kapitan ng Barangay Lugam, City of Malolos, na walang iba kundi si Cap Verde.
Ayan, no? Di ba? Talaga naman, no? Ang ating mga kaibigan po, no? Talagang hindi nila kinakalimutan. Inuuna po nila ang kanilang mga mamamayan. Di ba? Pero syempre, kahit na po nasa pandemya pa rin po tayo, no? Gusto pa rin po natin na maramdaman ng ating mga kababayan, ng ating mga mamamayan, na meron pa rin pong Pasko kahit bawal mamasko. Ayan. Siyempre nakakalungkot kasi taon-taon po to tuwing Pasko, di ba ang ating mga anak ay talaga naman na pumupunta kanilang ninong at ninang. Pero wag malungkot ang mga bata dahil tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Sabihin mo na lang sa iyong ninong at ninang merong padala center o kaya paabot center. O, diba? Maraming ways pag gusto talaga magbigay ng ninong at ninang. Ayan. At syempre, bago naman natin na, tayo rin po ay natutuwa, no? At nakabalik na ang ating Kapjowo sa kanyang tungkulin bilang ama ng Barangay Tikay, City of Malolos. Siyempre, bago po natin panoorin, bago ko po isalang yan, gusto ko munang batiin ang ating ama ng lalawigan ng Bulacan na hanggang ngayon umiikot, na ang pagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng nakaraang bagyong Ulysses. Ayan. Siyempre, ang ating mahal na gobernador na walang iba, kundi si Gov. Daniel Ramirez Fernando. Ang ating pangalawang ama ng lalawigan ng Bulacan na walang iba kundi si Vice Governor Willie C. Alvarado. At syempre makakalimutan ba natin ang 1st District Congressman na walang iba kundi si Kong Kuya Jose Antonio C. Alvarado. At syempre ang ama ng lungsod ng Malolos na walang iba kundi si Mayor Bebong Gatchalian. At syempre ang kanyang vice na walang iba kundi si Vice Mayor Len Pineda. At batiin na rin natin ang mga konsyal ng lungsod ng Malolos. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. At syempre magandang umaga rin po syempre sa ating kaibigan dyan. Naku, Kap Manny, kumusta na po? Tapos na po ba ang quarantine sa inyong barangay? Magpapasko, dasal-dasal lang po. At saka syempre keep safe always. Ayan, syempre si Cap Eduardo Silva, ayan, napaka-blessed ng ating barangay poblasyon dyan sa bayan ng Giginto na unang-una talaga na nagbigay ng pamaskong handog kahapon, di ba, ang ama ng bayan ng Giginto at syempre kasama ang Vice Mayor o pangalawang ama ng bayan ng Giginto na walang iba kundi si J. Santos at kasama ang mga konsyal ng bayan at syempre po, di ba? Nandiyan din ang ating mahal na attorney na anak ng ating ama ng bayan ng Giginto na walang iba kundi si Attorney Agatha Cruz. And of course, ayan mga mamamayan, gusto na rin natin batiin ng magandang umaga. Good vibes Wednesday. Advance Merry Christmas. Ayan sa ating kaibigan dyan sa DPWH na walang iba kundi si the Engineer Henry Alcantara at syempre kay Cap Conseng ng Barangay Santa Rita at syempre sa bagong bayan na barangay dito sa City of Malolos kay Cap Chief. Ayan, kay Cap Tolits ng Barangay Santa Rosario. Ayan, kumusta na po ang mga kabarangay po natin dyan sa Barangay Santo Rosario? Sana mo wala ng baha, di ba? Okay na lahat. Ayan, at syempre ang ating Kapber na kanina nagbigay ng mensahe para sa ating mga tagalungsod ng Malolos at syempre sa kanyang nasasakupan dyan sa Barangay Lugam, City of Malolos. Ayan, syempre tumawag sa atin kagabi. Ayan, nakichika-chika. Ayan, at alam ko ngayon meron siyang pabiyahe siya papuntang Manila. Safe travel sa'yo. Ang buhay pag-ibig ng bayan ng Giginto, Bulacan. Syempre walang iba kundi si Cap Darby Alvarez.
Ayan, and of course, good morning kay Consi Michael Aquino at saka kay Mickey Soro. And of course po, no, gusto rin natin batiin na magandang umaga. Siyempre, ang pamilya ko na namimiss ko na yan kasi work from home po tayo pag nag-air. Ang pamilya ko dito sa DWRB Radyo Bulacan or DWRB News FM 103.9 FM. Siyempre, ang aking Buds Jerlyn. Hello, hello. Ayan, salamat sa pagbisita, Buds. Na-miss mo talaga ako. Ayan, at so, siyempre, ang namimiss ko na rin, di ba, si Mars Josh, kumusta ka na? Joshua Nick daw. At syempre, di ba kung wala itong mga to, wala po ang inyong lingkod. Syempre, ang ating boss bro Ronald Castro, ang ating Sir GM, no? Nestor Custodio, ang ating Karen, at syempre, ang ating operation, no, is our station manager na walang iba kundi si Cap Marshall Custodio. Ayan, Boss Cap! Ayan, advance Merry Christmas. Yan, pakisabi kay Sir GM Aguinaldo. Joe! Okay, mga mamamayan, ano, at tayo ay talaga naman, ano, gustong-gusto ko na itong para mapakinggan naman ng mga taga barangay Tikay, ano, bakit ba nasuspinde ang inyong kapitan? Ayan, eto. Panoorin natin. Bakit nga ba? Ayan, ano? Bakit nga ba nasuspindi ang ating kapitan? Anong meron? Diba? Panoorin natin. Ano bang meron? Bakit nasuspindi? Umaga po. Siyempre, ang kapitan ng barangay, ano nga ba, Tikay. Ayan, barangay Tikay. Ano, nakalimutan ko pa, no? Or Top Jowo. Ayan. Magandang umaga, Kap. Magandang umaga po. Opo. Kap, di ba, nagkaroon po tayo ng mga issues, ganyan, di ba, nawala po kayo ng ilang buwan. So, lalong-lalo na, syempre, mas kailangan kayo ng inyong mga mamamayan o kabarangay nung nag-umpisa ang pandemic. Ano po ba talaga ang nangyari ka? Bakit po ba kayo ay, sabi nila, nasuspinde? Ako, ito po yun. Ako. Nasuspindi po ako mula po nung March 14 hanggang September 14 po. So, ano po ba yung nangyari ka? Bakit po kayo nasuspinde? Ang totoo po kasi nangyari niyan ay, yun po kasing bibili po kasi kami ng mga upuan, lamesa at saka po signage. Ito po ay hindi po kasi ito na na bid. So ako po ay nakatango na doon po sa bibili po na ay kung magsusupply po nito, nabayaran po namin siya na hindi po ako nakapag-bid. Kaya yun po ang aking daw pong naging kasalanan. Yung pong hindi po pagkakabid. So, tapos po, nung pong nag-ano po si isang konsyel ko sa Sangguniang Pangbabaya, Panlusol, ako nga po ay naparusahan nila ng kasong negligence. At sabi po nila sa akin, medyo nakapagpabaya daw po ako dahil ako daw po ay nakapirma ng hindi alam ng mga iba kong kasamang konsyel. So, ang naging ano ko lamang po ay negligence, yun po ang aking naging kaso, naging ano po nila sa akin, pero po yun pong, ano po, wala naman po akong kinukuha, kahit po isang sentimo o isang pusin sa barangay, wala po, ano lamang po, dahil na po, ang naging ako nga lang, hindi daw po nakapag-bid, hindi daw po ay mali, dahil nag-buy daw po o hindi pa nag-bid. Kaya yung ang naging kaso po ang naipalatang po sa aking kaso ay negligence. Hindi po ako daw po ay nakapagpabaya doon sa aking biniling silya. Hindi daw po nakapag-bid. So yun po ang aking po naging kaso. Ayan, so kayo po ay naparusahan o di naman naparusahan or
Kaya po kayo ay nasuspende ng Opo. ilang buwan po yun, Kap? Ako, anim na buwan po. 6 na buwan. Ayan. Opo. So ngayon po, Kap, syempre, ang ating mga kabarangay, lalo na nung time ng pandemic na talagang hindi pwede lumabas ng ating mga kabarangay. So dahil po kayo ay nasuspende, kumusta naman po yung inyong mga kabarangay o ating mga kabarangay dito sa Tikay? Actually po, yun pong mga kabarangay naman natin dito sa Tikay ay okay naman po sila. Dahil nga lamang po ngayon, yung pong second tranche po ng yung pong ano nga po sa pandemya po natin, ay hanggang ngayon po ay hinihintay po nila, hindi pa po kasi na ibibigay. Ayan. Okay. So bukod po dito, syempre, marami pong mga nagbigay ng tulong, di po ba, sa ating mga kabarangay. So, kumusta naman po yun? Meron po bang nakuhang tulong o suporta mula sa gobyerno o yung mga private sector na tumulong po para sa inyong barangay? Ang pagkakalat po kasi ay marami-rami po ang nagbigay ng tulong, mga financial po, dito po sa amin sa barangay. Yun nga po, nung po kasing kami pag-upo ko, inaano ko na po kay Kusyel sa KOIC Alvin Salvador, yung po mga ibinigay po na tulong na financial ng ating po mga kabarangay. Kasi po, ang aking po Kusyel Roberto Hernandez, ipinauulat po kay Kusyel Alvin sa KOIC Alvin Salvador, yung po mga ibinigay na cash ng ating kabarangay. Ngunit hanggang sa ngayon po, ay hindi pa po niya iniuulat o inilalabas. Ayun pong mahigit na 200,000 piso po na ano po sa tulong po sa barangay. Ayan. So, yun naman po, meron naman po tayong receiving na talagang ito pong tulong na to, o itong amount na po na to, na cash amount na itinulong sa inyong barangay, meron naman po yun na ni-receive ang ating OIC. Palagay ko naman po, meron naman po. Ay, so bukod po dito, no, ayan, at least nandito na po kayo muli, no, bilang isang ama ng barangay Tikay. Dahil dumaan po yung napakalakas na bagyo, di ba? Yung bagyong Ulysses. Kung saan naman po yung mga kabarangay natin? Sa pagkakaalam ko po, nung pong dumating po yung bagyong Ulysses, ako po kasi ay nandito, nililibot ko po yung aking mga kabarangay. Yun pong puro riverside ko na kung tawagin, sila po ang masyado po na-apektuhan ng bagyong Ulysses. Kasi po, sa paglilibot ko po, sila po ay nakahalos nakalubog na doon po sa kanilang mga bahay dahil sila po ay natrap ng napakataas na tubig. Ngunit nung ari po silang pinasyalan, sila po ay mga nasa ibabaw na ng mga second floor. Kung lahat po na second floor na doon, kung may second floor. At yun naman po iba, nakaano po, pinagpatok-patok po nila yung parang nila po mga gabi doon po sila nakatayo o nakahiga nung po sila yung nabutan po. At doon naman po sa mga ang alam ko po, mahigit 10 pamilya po, yun po nag-report po dito sa akin, sila po ay natangayan po na po kung nasira po yung kanilang mga bahay. Kaya ang hindi po kawalikod, ginawa ko naman po yung aking tungkulin. Ako po ay nagpa-abot ng mensahe sa DSWD, napasila ng aking mga kabarangay na naapektuhan po ng bagyo po Ulysses. So, nakapagbigay po ba tayo ng kahit na tulong, kunyari yung mga goods po, yung mga groceries, bigas? Hindi naman po iba ako, binibigyan po natin mga po. Gusto mo ng awitin mula kay Gary Valenciano, Pasko na Sinta ko.
Ayun, no? Siyempre. Ayan. Malapit na ang Kapaskuhan. Ayan. Kay Mayor Boy Cruz, happy birthday po. At syempre, sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ayan, happy birthday po sa inyo. Ayan. Sa lahat po nagdiriwang ng inyong kaarawan, ngayon December 16, 2020, happy birthday po. At syempre, belated happy birthday sa nag-iisang titong ko dito sa lalawigan ng Bulacan ng walang iba kundi si Tito Ruben Razon. Belated happy birthday, Tito Ruben. See you soon. At syempre, makakalimutan po ba na i-shout out now? Shout out. Syempre, ang aking tol Sally Inot. Ang ating Kuya Rene Clemente. No? Syempre, makasamahan natin ng mga reporters, columnists dyan sa CMT Update, Blackout, Aktibong Balita. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. At syempre, good morning, good vibes Wednesday po tayo ngayon. Good morning! Siyempre, dyan sa napakaganda sa aking, ano ko ba to ngayon? Si Cheryl Songlao. Yan. Ayan, ang asawa ng pinakamamahal na asawa ng aking cousin na si Francis Songlao. And of course, maraming salamat po sa lahat po ng talaga naman na sumusuporta sa inyong programa mamamayan na pag-usapan natin at your service. Ito pa rin po ang inyong Merry Christmas palad. Ayan, sa muli po natin na pagkikita, ayan, at mapapanood nyo po muli at mapapakinggan po muli ang inyong programa pag-usapan natin at your service. Ayan, sa mga mamamayan, God bless all po. At syempre, salamat po. Panayam, no, sa ating Provincial Director ng TES na Bulacan na walang iba kundi si Piri, Engineer Jovencio Ferrer. At syempre mga mamamayan, magpatala na po tayo, no, sa Barangay Lugam, no, kontakin po natin si Cap Ver, no, ang ama ng Barangay Lugam, no, dahil po ang ating DMCI ay nangangailangan po ng mga trainees, no, mga trainee, ayan, no, yung mga gustong mag-train po ng carpentry or masonry, ayan, mag-message lang po kayo sa inyong lingkod or dumiretso po kayo sa Barangay Lugam, no, dito sa City of Malolos, ano, hanapin nyo na si Cap Ver or kung sino po ang tinalagyan ng ating Kapitan Vera, no, ng Barangay Lugam. Ang age limit po is 18 to 30 years old. At hindi lang po yun, ano, pag-start po ng training, ay magkakaroon po kayo ng allowance na 150 per day. O, di ba ang ganda? 150 per day. Matututo ka na, meron ka pang pamasahe, meron ka pang pagkain. Ang pinakamaganda po rito, after that training po, no, ay
automatic meron na po kayong trabaho. Kaya yung mga mahihilig mag puk-puk-puk-puk dyan, ayan, carpentry and masonry, ayan, talaga naman napakagaling ng ating TESDA Bulacan and DMCI na talagang gustong-gustong tulungan ang mga Bulakenyo at Bulakenya. Ayan, kaya Sir PD, ayan kapatid, wag ka na malungkot at talagang dadagsain naman po at maraming magpapatala na talagang interesado po sa programa ng DMCI at syempre ang TESDA Bulacan. Ayan. So, pwede po kayong mag-message po sa akin or yan, sa nakikita nyo po sa screen, ayan, pwede po kayong mag-text o tumawag po sa akin kung kayo po ay interesado. At wag na po natin palagpasin ito kasi once in a lifetime lang naman po ito na kung kayo ay 18 years old up to 30 years old, ayan, kayo po ay kwalipikado na makapasok sa training at hindi lang yan napakagandang opportunity that after the training 101% na may trabaho na kayo at hindi sa maliit na kumpanya, sa napakalaking kumpanya ng DMCI. Ayan, kaya mga mamamayan, mga interesado po, 18 years old to 30 years old, ayan, mag-chat, mag-text na po kayo, Sa chat po, pwede niyo po kayo mag-chat sa official Facebook account ko po, ang Damari Chris. At syempre, pwede rin po kayong tumawag sa 0935-467-9403. It's 0935-467-9403. Or, kung kayo naman po ay malapit sa Barangay Lugang City of Malolos, sa lahat ng interesado, pwede rin po kayo dumiretso doon sa barangay. Ayan. So, mga mamamayan, ayan, in-encourage ko kayo. Sayang po ito at talagang matututo ka na, meron ka pang allowance, saan ka pa? Di ba marami nga dyan po gusto mag-aral pero hindi sila makatuloy mag-aral dahil pinoproblema nila ang kanilang baon, ang kanilang pamasahe. Pero dito po sa project ng TESDA Bulacan, kaakibat niya ang DMCI, nako, sagot na nila ang iyong pamasahe, pati pagkain. Imagine 150, di ba? Yan, ibibigay po yan once na nag-umpisa na ang training. So, it's 18 to 30 years old po ang kwalipikado. At syempre, kailangan, di ba, high school graduate. Ayan. At syempre, hindi lang yan, marami pa rin naman mga ibang opportunity rin ng TESDA. Marami po sila mga courses na offered naman na from 18 years old hanggang, ayan, senior citizen pwede pa. Basta't malakas ang pangangatawan. At hindi lang yun, yung mga hindi nakagraduate ng high school, meron din po sila mga livelihood program. Ang kagandahan naman po kasi dito, di ba, sabi nga ng ating kapatid or ating provincial director, Jovencio Ferrer, na lahat ng courses nila ay meron silang binibigay na allowance. Okay mga mamayan, it's already 8:42 in the morning and it's December 16, 2020. It's Wednesday. Syempre, happy birthday po sa ating ama nagiginto na walang iba kundi si Mayor Ambrosio Boy Cruz Jr. At syempre sa lahat pa ng may kaarawan, happy birthday po. Mula po yan dito sa inyong programa, pag-usapan natin at your service. Ito pa rin po ang inyong Merry Christmas palad. So sa Lunes po, magkakitaan, magkanooran po tayo, di ba? Sa ganap na alas 3:30 hanggang alas 5:30 po ng hapon. And of course, kay Mayora Leonora Wong, ayan, maraming salamat po, Mayora. Ayan, sabi Maya paabak kaya kayo nga, mga kabalen, Kuken, San Simon. Okay, mga mamamayan, siguro kahit ako muna po ay magpapaalam pa ng dali, At syempre, ito pa rin po ang inyong programa, pag-usapan natin your service. Ayun, mga mamamayan na to, ulitin ko po ulit, 18 to 30 years old po, kung kayo ay interesado mag-training ng carpentry masonry, meron kayong allowance 150 per day, pag po nag-umpisa na yung training, ayan, at hindi lang yun, pagkatapos ng training, may trabaho ka na.
Ayan. Siyempre po, ito po ay proyekto ng TESDA Bulacan at ang DMCI. At siyempre, kakibat na rin dito ang ating Kapitan Ver ng Barangay Lugam, City of Malolos. Okay, mga mamamayan, maraming pong salamat. At sa susunod po muli. At syempre, mamamayan, subscribe na naman po kayo sa ating page, Gamma Marie Cris, sa YouTube. Okay, thank you very much po.